Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at gayon din po sa isang mapagpalang araw sa lahat ng nasa ibang bansa na ito ay inaabot po ng tinig na ito. Salamat po sa pagkakataon na muli po tayo ay magsama-sama upang patuloy na tayo ay tumayo in the presence of the living God. At patuloy po tayo na halukayin ang mga bawat katotohanan na kailangan po natin malaman dahil ito lamang po ang pagkakataon na tayo po ay magsama-sama sa magitan ng live video. Kaya po buksan po natin ang ating mga kaisipan. Ito ay patuloy na magbigay na dumako sa lampas ng ating mga limitasyon upang maunawaan po natin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin na malaman sa oras na ito. Kaya po sa oras na ito ay makipagbukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 1 verse 11 hanggang 14. Basahin ko po sa inyo sa English, King James Version. That in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will, that we should be to the praise of his glory, who first trusted in us in Christ, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. Okay, Father, thank you for this scripture. I pray to continue unveil, Lord, lahat ng mga katotohanan nasa likuran nito na patuloy na magdala sa amin, Panginoon, ng realidad sa aming mga buhay, na sa patuloy na paglalakbay po namin sa daigdig na ito hanggang sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay, ay ito, Panginoon, ay maging matibay na aming sandigan, Panginoon, at ang pundasyon ng aming mga buhay sa aming paglalakbay na tawirin ang daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat in your holy presence, O God Almighty, at patuloy na bukas ang kalangitan, Panginoon Lord God Almighty, upang kami ay malaya to enter in as one together into the holy presence all day long. Father, we thank you, we give you praise, glory and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin ngayon ay hinggil po sa the real process and fulfillment of salvation. So ito ay napakahalaga na kinakailangan po natin na mapag-unawaan hinggil po sa kaligtasan dahil sa ating pong kapanganakan sa daigdig na ito ay meron pong dalawang bagay na ito ay nagpapakilala, nagpapaunawa hinggil po sa kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay yung religious belief at saka traditional belief. So, kung titingnan po natin, ay marami po ang yumakap sa mga turo ng religious at saka sa mga tradisyon na sa pag-aakala na kapag tayo ay mapabilang at pumasok sa mga religious activities or religious belief, ay ito ang kalaman ng marami na kapag mamatay ay pupunta na sa langit. At maging yung mga tradisyon, ganun din po ang kanilang paniniwala. Ngunit kung uusigin natin ang banal na kasulatan, ay hindi po ganun kadali. Dahil meron pong proseso
at meron pong talagang katuparan ng kaligtasan na nakatala po sa banal na kasulatan. Actually po ay ito po ay nilinlang tayo doon sa ating pong nakagisnan na religion at tradition. Yung religion po ay ito ay nagmula pa po sa Roman Empire. Kung titingnan po natin ay noong panahon ng mga Israelitas sa Old Testament ay wala pa pong religion noon. Okay, so ito ay habang naglalakbay sila patungo sa Promised Land mula doon sa Egypt, ay pinagkalooban sila ng Diyos ng batas na kanilang tuntunin sa kanilang paglalakbay sa daigdig na ito. At ang buhay na Diyos ay patuloy na nagmamanman at nagkagabay sa kanila sa kanilang patuloy na paglalakbay. Ngunit dahil sila po ay nagkasala sila sa batas na binigay ng Diyos sa kanila na kanilang tuntunin sa kanilang pamumuhay, sa daigdig na ito, it is a moral law, ay linabag nila ito. Kaya po, noong nilabag nila, tumigil po ang Panginoon sa pangungusap sa kanila. At dito na po at maging ang mga propetas, pagkatapos ng Book of Malakay. Kaya Book of Malakay to the birth of Christ, inuulit ko po, ay about 400 years. So, yung agwat na ito ay about 150 years dito na po nagumpisa ang mga Pharisees at mga eskribas upang ibangon yung pong tradition of elders sa pagtupad, yung nababasa nila ng mga batas na nakatala po sa Old Testament, upang dito ay kanila pong gawin. Kaya lang sinabi ng Panginoon na sa Mark chapter 7 na ang mga taong ito, sabi ni Propeta Isaiah, ay nagpupuri sila sa akin, ngunit ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan, sabi, dahil kaniyang puso ay malayo sa akin. Dahil yung kanilang pagsamba ay nagkagaling sa turo ng tao. So, dito po ay ito yung datnan ng Panginoong Hesus nung siya po ay pinanganak at lumaki, ay ito po yung nadatnan niya sa kanyang mga bayan, na sila po ay nasa ilalim ng katuruan o tradisyon ng mga Pharisees at mga eskribas. Kaya dito ay sinabi ng Panginoon sa kanilang mga bayan, sa kanyang bayan nang sabi niya, unless you surpass the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. So ito po yung tradisyon na dala ng mga Pharisees at mga eskribas. So ang sabi ng Panginoon, maliban kung ninyo malampasan ang katwiran ng mga Pharisees, ay pare-parehas kayong di makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yung pagdating ng mga tradisyon at itong mga religion ay dito po ay akala ng mga tao sa buong mundo ay kapag sila'y kabilang, kabahagi sa mga grupo na naitatayo ng religion at itong tradition ay ligtas na sila. Yun po yung nai-inject at ito po yung naituro sa mga tao. Pero kung titingnan po natin, ang religion ay nag-umpisa po sa Roman Empire. Sa Roman Empire noong 30th AD, ay dito po ay ipinangon ng Roman Empire mga emperor yung pong Universal Church. Dahil ang kanilang mga plano, ay upang kanila pong ipakita yung kanilang global hierarchy sa buong mundo. Kasi sila po yung pinakamalakas na bansa noong panahon na yon.
At kaya po maraming mga nag-aral sa Vatican, doon sa Theological Seminary, sa Katetismo, at dala ng mga pari sa iba't ibang mga bansa. Kaya po ito ay lumaganap, yung pong religion. Kaya yung Universal Church, ay ito po yung salitang universal, inuulit ko po, ay ito'y salita, ay Catholic Church. Catholic po ang ibig sabihin ng universal. Kaya ito na po yung naging tuntunin ng marami. At makikita po natin na yung itong mga Roman Empire ay kanila pong ginamit yung tradition na naibangon o sila po ay sanib by the Jews upang tayo at ibangon itong tradition. Ngunit itong mga Roman Empire ay ginawa nilang religion. Kaya makikita po natin na marami po silang itinakda, lalo na yung mga Christmas, iba? Sila po yung nag-imbento, December 24 and 25. At yung mga All Saints Day, All Souls Day, ay mga inimbento po nila Pope Boniface noong pong 6th century. Yung pong All Saints Day. At yung pong All Souls Day ay inimbento po, ay ang nagtatagpo nito ay isang pari rin doon sa Vatican na itong pag-alala ng mga patay. Pero kung titingnan po natin, inuulit ko, na napakarami po ang naniwala sa mga Roman Catholic Church na ibinangon ng mga Roman Empire. Ngunit kung tutuntunin, itong Roman Empire ay galit sila sa pagkakapahayag ang pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil yung kanyang, inuulit ko, yung kanyang turo, noong pumunta ang Panginoong Hesus dito bilang tao, ay ipinapaliwanag niya hinggil sa katotohanan doon sa tradition na ibinigay na about the Old Testament, ay ipinapaliwanag niya. Pero yung kanyang ipinapaliwanag ay contrary to their tradition na ibinangon. Kaya po hinatulan siya na ang pinakamabigat na parusa na ito ay ginagawa ng mga Roma, ay ito po yung kanyang natanggap na parusa. Kaya makikita po natin na marami ang kumapit, marami po ang naniwala, dahil galit sila ang Roma sa pagkakahayag sa pangalan ng Panginoong Hesus, pero sila rin ang nag-imbento ng Christmas at mga iba pang mga paniniwala na naghahayag sa pangalan ng Panginoon Hesus, pero taliwas doon sa realidad ng layunin kung bakit siya ipinanganak at kung bakit siya pumunta dito sa daigdig na ito. Taliwas po. Kaya po, marami ang nalinlang. Kaya si Martin Luther ay naunawaan niya na ito ay naging taliwas doon sa kanyang turo hinggil sa theological tradition, dahil siya po yung professor ng theology doon sa Roman Catholic Church bago siya pinalabas dahil nagkaroon po siya ng reforma. Kaya nung nagkaroon po ng protesta, hinimok niya ang mga tao para mag-protest sila laban sa mga Roman Empire, ay dito na po siya pinalabas sa Roman Catholic Church noong 16th century. Ngunit doon sa kanyang paglabas ay dala-dala niya yung theological tradition at kanya pong ipinangaral kadwa nila John Calvin at mga iba pang mga tao na lumabas mula sa Roman Catholic Church, at ipinagpatuloy nila na itinuro po about the theological tradition, at ito'y nagpasalin-salin from generation to generation, at ito ay dumating sa ating kapanahunan, na ito po yung itinuturo ng Bible School ngayon about the theological tradition. Kaya
bago dumating ang Panginoong Hesus, yung tradition ay andito na noon. Andito na noon. Kaya dalawa po ang dumating sa ating mga kaalaman hinggil sa Diyos, ngunit mali ang dumating sa atin, itong religious belief at saka traditional belief. Kaya makikita po natin na maraming mga nagtuturo about the Bible. Kaya makikita ninyo, akala ng mga tao na nasa ilalim ng mga organizations o mga tradition, kasi ang tradition kasi, inuulit ko po sa inyo, ay ito yung mga grupo na ang kanilang itinuturo ay about the Scripture. Yung po yung, dito lang sila bumabatay. Na through the Scripture, kapag nabasa mo, ay ligtas ka na. Yun po yung kanilang pamantayan. At yun din yung mga itinuturo ng mga Pharisees noon at mga Eskribas. Hanggang dumating sa panahon natin at yun din ang paniniwala ng mga tao na katulad ng mga Roman Empire na itinuturo nila na yung kapanganakan ng Panginoong Hesus na tagapagligtas, makita po ninyo, ay commemorate noong December 24 and December 25. Kaya yun din yung mga tradition na sa pamagitan ng kanilang pagtuturo about the Scripture, ay inilalakip din na ang Panginoong Hesus dahil nabasa nila, ay siya yung gumawa at tagapagligtas. Kaya sabi nila, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus. Sabi, at ikaw na ay ligtas kapag tinanggap mo. Kaya kung uusigin natin ang banal na kasulatan, hindi po tayo yung tatanggap sa Panginoon, kundi tayo po ay susuko sa Kanya. Dahil ibinigay po ng Panginoon that the divine amnesty, kaya kinakailangan sumuko tayo sa Kanya. Kaya mali yung mga information na dumating sa buong mundo. Kaya ang dami pong mapapahamak. Ang dami pong naging bulag at di nila nakita ang tunay at buhay na Diyos na bumaba upang mag-entron sa bawat buhay ng bawat isa. Hindi na nila nakita dahil sa paniniwala na sa pamagitan ng Biblia, yung pagbabasa nila at pagkukot sa mga pangako doon ng Diyos na nasa Biblia, ay sila ay naglilingkod na sila sa Diyos at pagmamatay sila, pupunta na po sila sa langit. At kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga bayan, na unless, sabi niya, you surpasses the righteousness of the Pharisees, maliban kung malampasan ninyo ang katuwiran ng mga Paraseyo, pare-parehas kayo na di makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ano ba yung mga katwiran ng mga Pharisees? It is the righteousness of the law. Na ito yung dala-dala ni Apostle Paul nung siya po ay ang pangalan ay Saul. Ay ito yung kanyang itinuturo about the righteousness of the law. He is a perfect teacher of the law. At ito yung itinuturo niya. Pero nung na-encounter niya ang buhay na Kristo at natanggap niya yung pong pangako, the promised Holy Spirit, ay dito po nabago ang lahat. Kaya po, nung siya ay mag-umpisa sa pagkatawag ng Diyos sa kanya, yung kanyang itinuturo noon concerning yung tradition of the elders, ay siya rin yung ibig sabihin, siya rin yung nagsansala yung kamalian nito. Kaya nga, magkikita po natin na hindi na po yung tradition ang itinuro niya, kundi ang itinuro niya, it is the gospel. It is the gospel. Kaya makikita po ninyo, dalawa ang naghahari sa daigdig na ito upang hadlangan ang mga tao na makilala ang tunay na buhay na Diyos. Makilala yung tunay na proseso
at katuparan ng kaligtasan, the religion and tradition. Kailangan maunawaan po natin, kaya makikita ninyo, ang dami-dami nagpapahayag about pag-ibig, about yung pong awa ng Diyos, pero lahat ng mga turo ay ito ay nakalakip sa mga material na bagay, kayamanan sa daigdig na ito. Kaya makikita po ninyo na meron pong proseso ng kaligtasan. Dahil kung titingnan po natin yung buhay ng centurion doon sa Acts chapter 10, na yung centurion ay siya po ay isang hintil na katulad po natin. So, dito po ay siya po ay isang opisyal ng Roma at maraming mga sundalo na nasa kanyang ilalim ng kanyang pamumuno. Pero siya ay nag-aaral doon sa mga turo ng mga Pharisees at mga Eskribas. At siya po ay tapat, sabi ng banal na kasulatan sa Acts chapter 10, that he is a devout man, a God-fearing man. So, kung ano yung napag-aralan niya hinggil sa batas na itinuturo ng mga Pharisees at mga Eskribas, ay yun yung kanyang inipinaglalaban. Yun yung kanyang sinasakatuparan. Ito ay kung anong tama, ang mali at mali. Kaya nga yung kanyang pananalangin, siya po ay nananalangin araw-araw, oras-oras, at nagbibigay ng limos sa mga tao paglabas sa kanyang bahay, ay maraming mga pulubi na nakaupo sa lansangan at binibigyan niya lahat ito. Kaya maraming naghahanap sa kanya at yung kanyang ginagawa ay umabot po doon sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga, nung dumating yung ginagawa niya na magandang ginagawa sa kaalaman ng Diyos, nagsugo ng Panginoon ng anghel para pinapunta kay centurion upang sabihin kay centurion na magpadala ng tao doon sa Joppa dahil anduroon po si Simon Peter upang siya ay dalhin niya at siya yung magsasabi ng salita na ikaliligtas niya at ikaliligtas ng buong sambahayan niya. So kung titingnan po natin, itong centurion ay hubog po sa aral ng tradisyon. Sa pamagitan ng mga Pariseo at mga Eskribas, matalino sila. Pero yung kanilang pagkilala sa Diyos, itong centurion, ay hindi pa po sasapat para makamtan niya ang kaligtasan. Kulang po yung standard na qualification ng Diyos upang maging kabahagi sa kalangitan. Kaya makikita po ninyo, pinatawag si Pedro at ano ba si Pedro? Walang pinag-aralan. Pero siya yung nagtataglay ng salita ng kaligtasan na ito ay magliligtas sa centurion at sa kanyang sambahayan. Dahil yung kanyang pag-alaman sa kanyang pag-aaral sa mga tradisyon o turo ng mga Pharisees at mga Eskribas na katulad sa mga nagalipana sa daigdig na ito na mga aralan na mga papastors at mga iba pa, ay hindi po umabot yung kanilang standard upang yung sinasabi nila na kapag binasa mo yung Biblia ay ligtas ka na. Dahil lang yung tinuturo po kasi ng mga tradisyon ay tanggapin mo lamang ang Panginoong Hesus. Pag tinanggap mo, ipahayag mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon, sarili mong tagapagligtas. Hallelujah! At ikaw ay maliligtas. Yun po yung itinuturo. Pero hindi man lamang itinuro yung kailangan na matagpuan the risen Christ.
kundi kung ano yung nakalanad doon sa banal na kasulatan, ay dito na sila kumapit at dito na sila nabilanggo. At inuulit ko po, nung ibukas ng Panginoon ang kalangitan, nung ibigay niya yung divine amnesty, na ang sabi niya, if the Son of Man has set you free, you are free indeed. So, ibig sabihin, ito yung address niya sa kanyang mga bayan. Dahil napasama na sila sa mundo na ating kinalakhan. Mundo na nagtataglay ng batas ng kasalanan. Kaya po, nung ibigay niya, nung napunta sa cross, ito na po yung pagbubukas ng amnestiya, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati sa atin bilang Gentile by nature. At inuulit ko po, na napakalaga po yung pong ginawa ng Panginoong Hesus sa pagbibigay sa lahat ng divine amnesty, bagamat tayo po ay tinutukoy ng banal na kasulatan in Ephesians chapter 2 na tayo bilang Gentile by nature ay hindi tayo kabahagi sa bayan ng Diyos. Mga tao, sabi doon, na ipinanganak sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos sa daigdig na ito. So makikita natin kung wala tayong Diyos at walang pag-asa, kahit na anong gagawin natin, basahin man natin ang buong buo ang banal na kasulatan, hanggat di natin natatagpuan the reality ng katotohanan mula sa Diyos, ay hindi pa rin natin makakamtan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. So dito makikita po natin na nung nagbigay ng amnestiya ang Panginoon, ibinigay niya sa atin, inuulit ko po, at kailangan ilagay ninyo sa inyong mga kaisipan na ibinukas ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan. At ibinukas niya rin ang pintuan ng kalangitan. At nasa sayo ang pagpipili nung ikaw ay pinalaya kung papasok ka sa kingdom ng Panginoon o manatili ka sa mundo na yung pinanggalingan. Freedom of choice. Ang ibig sabihin nun. Kaya nga lamang kapag ka ikaw, ito yung proseso na kapag ikaw ay gusto mo na makamtan ang kaligtasan, kinakailangan sumuko ka. At yung pagsuko sa Kanya ay hindi po marapat na ang ating pong kaalaman na pag-alaman sa mundong ito at natutunan sa pamamagitan ng ating kaisipan ay dala-dala mo sa pagpasok in His kingdom. Kinakailangan maging empty vessel, walang kalaman-laman. Dahil, ang sabi ng banal ang kasulatan, na yung kaisipan ng tao ay hindi po sumagi yung katotohanan sa kanila, because the natural mind, 1 Corinthians chapter 2, the natural mind, sabi ng tao, ay hindi niya tinatanggap ang mga bagay na mula sa Espiritu ng Diyos because they are spiritually discerned. Ibig sabihin, hindi nauunawaan. Ang nauunawaan lang ng kaisipan ng tao ay yung pong nasusulat na binabasa. Kaya ito po yung ipinaglalaban dahil hindi nila natagpuan the risen Christ na ito yung magdadala ng katuparan ng kaligtasan sa buhay ng tao. Kaya yung pagpasok mo na ganyan, ibig sabihin pagsuko mo. Ibig sabihin na naunawaan mo yung binasa mo sa banal na kasulatan. Kaya po ikaw ay sumuko sa Panginoong Hesus, sumuko sa Kanyang kingdom. At yung pagsuko mo, siya pa rin yung mag-uusig kung karapat-dapat ka, natanggapin niya o hindi. Dahil depende kung yung affection mo ay nahati, yung kalahati doon sa pinanggalingan mo at kalahati sa Kanya, hindi ka pa rin karapat-dapat. Dahil ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two master. It's either, sabi niya, kung gusto mong lumipat sa akin, sabi niya, iwanan mo si Satanas ng lubusan. Pero kung hindi mo siya maiwanan ng lubusan, manatili ka na sa Kanya at huwag mo na akong hanapin pa. So yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya 100% na dapat itayo, yung proseso ay maalis sa atin yung pong
yung affection natin sa mundong ito. Na yun yung itinuturo ng mga tradisyon ngayon na kapag may kailangan ka, pumunta kang Panginoong Hesus at ibigay mo sa Kanya yung problema mo at ang Panginoon ang magsusolusyon sa problema mo, mali po yun. Kaya makikita po ninyo na yung panalangin ng mga iglesia ay hindi po naaangkop doon sa layunin ng Diyos. Kaya nga makikita po ninyo na ang maraming sinasabi na tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Diba? Kapag nasa iyo na ang Panginoong Hesus, hallelujah, ay lahat ng problema mo, mga pangangailangan ay ibibigay sa iyo. Kaya makikita po ninyo ano yung mga natutunan ng marami. Ginawa ang Panginoong Hesus na katulong. Sila yung nag-uutos sa Kanya. Bakit? Dahil sabi nila na ang Panginoong Hesus ay nasa kanila. Dahil tinanggap nila sa kanilang mga buhay. Yun po yung itinuturo. Kaya po mali po yung kanila pong mga pamantayan. Dahil hindi po maaari na ang Panginoong Hesus ay nasa sa atin. Dapat tayo ay nasa Kanya. Kaya nga pag sumuko ka sa Kanya at nakita niya yung katapatan mo, doon pa lamang na tatanggapin Kanya bilang Kanyang tabernacle, a dwelling place, na dito na siya uupo bilang ikaw ang Kanyang trono. So yun po yung katotohanan. Kaya makikita po ninyo, ang daming naging bulag, ang daming mga tao na lalinlang dahil sa religion at tradisyon, na dito pinag-aawayan ng marami. Dahil sa pag-aakala na kapag pumunta sila sa kapilya at umawit, ay sasabihin, ligtas na sila, Kristiyano na sila. Pero tandaan po ninyo, yung pagiging Kristiyano ay iisa lang ang may tatak ng kaligtasan. Sa tatlong bagay na ito, religion, tradition, at saka living Christian, ay yung religion at tradition ay hindi po, dahil yung religion ay ito yung mga ibinangon ng mga Roman Empire at mga iba pa na nagsulputan pagkatapos na anduroon yung pagtayo ng mga Roman Catholic Church. Yung tradition, ito yung naitayo sa pamamagitan ng karunungan ng tao, interpretation ng tao concerning yung pong the written book or the Bible. Kaya magkikita po ninyo na tayo ay susuko, pero hindi yung sinasabi ng mga nagtuturo na tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Hindi, sumuko ka sa Kanya. Dahil nung unang panahon, kapag nagkagaroon ng gyera, yung pong kingdom to kingdom, once na natalo yung isang kingdom, hahabulin lahat yan. At pagpapatayin lahat. Pero yung mga susuko ay hindi papatayin, kundi tatanggapin sa kingdom sa kondisyon na kinakailangan kung ano yung kanilang batas na nakagisnan, yung kultura nila, yung kaalaman nila, lahat ng kanila pong mga napag-alaman ay hindi nila pwedeng ipasok sa kingdom na ito, dahil sa kanilang pagpasok ay sila po ay matuturuan at masusustain ng mga katauhan, mga kultura, mga batas na nandun sa kingdom na dito na sila magpasailalim. Ganon din po sa atin. Hindi maaari na sasabihin natin, pangako mo Panginoon, pangako ng Diyos sa Israel doon po sa Torah book na sinasabi, dahil yung Torah book, ito po yung information concerning the Judaism. Pero sabi ng banal na kasulatan, it is finished. Tapos na nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, na-abolish na po ito. Ibig sabihin, na ito, nung pumunta ang Panginoong Hesus, kung bakit na-abolish, because through Christ, yung pong hindi nagawa ng bayan ng Diyos na batas, na ito ay dapat nilang may sakatuparan, na sinabi ng Panginoon, na hindi ako pumunta rito upang i-abolish yung batas at yung mga propetas, kundi isakatuparan. Sabi ng Panginoon, so nung pumunta in the cross of Calvary,
doon na po naisakatuparan, natupad na yung batas in behalf ng kanyang mga bayan, in behalf sa mga Israel at hindi sa atin bilang Gentile by nature. Kaya nung naisakatuparan na yon, naabulis na lahat yan at ito ay nagkaroon na ng bagong covenant, which is a better covenant. Ito po yung dispensation of grace, na dito na po maaalis lahat yung mga tatak ng lahat ng mga tao na papasok. Yung identity ay mawawala na, yung identity ng mga Hudyo, yung identity ng mga Gentile, yung identity ng Amerikano o sino pa man. Once na ikaw ay pumasok in the kingdom of God, iisang tatak na lamang ang makakamtan ng lahat. Ang tawag doon is church, na yung church ay binubuo ng iisang tao, which is the body of Christ. Kaya nga pinaliwanag ko yung turo ko itong last Wednesday, na yung pong church, kung bakit tinawag na church, kalipunan ng mananampalataya. Ang mananampalataya ay hindi po yung nabasa mo ng Biblia at naniwala ka lamang sa nabasa mo, ay pananampalataya na yun. Hindi po, kundi ito po ay kapag ka ikaw ay church, nagkaroon na na-establish yung pong spirit of promise sa iyong buhay. At ikaw ngayon, meron na pong connection sa Diyos through the spirit of promise. So, yun po yung ibig pong sabihin. So, proseso. Dahil sinabi kasi, ang itinuro ni Martin Luther sa pamagitan ng kanyang mga theological tradition, ay itinuturo ng Biblia ay salita ng Diyos. At yun din ang ipinapangaral at ipinangapalandakan ng marami. Alam niyo po yung Biblia, sabihin ko po sa inyo, kung ano po ang bahagi, maganda ang Biblia. Dahil ito yung magdadala sa atin na tayo po ay makamtan yung ating profession being a church. So, kung ikaw ay magkukuha ng abogasya, let's say abogasya, pagka first year ka, hindi ka pa rin abogado, kahit na nakapag-enroll ka, kundi kailangan dumaan ka sa lahat ng mga katuruan, mga libro na may ugnayan sa pagiging abogado. At kapag ka ikaw ay tumaas na yung grade mo hanggang natapos mo ang lahat ng requirements na nagsasaad na ikaw na ay abogado, doon na ibibigay yung diploma sa'yo. Na kapag meron ka ng diploma, ibig sabihin na ganap ka na abogado nung nakapasa ka na ng bar. Okay, so andun na, ganap ka na. So ibig sabihin, kapag meron ka ng diploma, hindi ka na nasa ilalim ng tagapagturo, tapos ka na. So, ibig sabihin, abogado ka na at magkakaroon ka na ng practice of law. At ang tatak mo, ang katauhan mo, ay abogado. So, yun po yung ibig sabihin. Dahil yung sinasabi po ni Pablo, napakaliwanag, ulitin ko po ito. Galatians 3:23. 24 and 25. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Bakit? Kasi yun yung profession natin, to live by faith. Kaya nga kapag ka natapos mo yun, sabi ni Pablo, hindi ka na namumuhay sa nakikita mo, kundi namumuhay ka na sa pananampalataya, because that is your profession in Christ, to live by faith. Kaya sabi nito, but after that faith is come,
We are no longer under a schoolmaster. We are no longer under the law. We are no longer under the Torah law, or Torah book. For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. So makikita po ninyo, marami po na nag-aaral ng Biblia. Maganda yan. Pero kinakailangan maunawaan mo that there is only one na kailangan matumbok natin upang magtapos tayo niyan. Kapag natagpuan mo the risen Christ at matatagpuan mo yon, ang magdadala sa iyo kapag pinasa mo ito at naunawaan mo, meron kang desisyon, tamang desisyon na matagpuan mo na the risen Christ. At kapag natagpuan mo, ang sabi ni Pablo, you are no longer under the schoolmaster. So ganap ka na tunay na Kristiyano, ganap ka na church, ganap ka na nakabahagi sa pagtataguyod o dadala upang buuin ng yung iisang tao, na yung tao na yon is the body of Christ, the person of Jesus Christ. Marami, because kalipunan ng mananampalataya. Pero kapag kalipunan ng mananampalataya, ito yung bubuo sa iisang tao, which is the body of Christ. Hindi po marami. Hindi po yung sasabihin na iba yung pamilya ninyo at iba yung pamilya namin dahil doon sa tinitingnan na mga organisasyon. So bakit ganon? Kasi hindi ninyo natagpuan the risen Christ. Hindi pa kayo nagtapos. Kundi patuloy kayo na nag-aaral, pabalik-balik kayo sa grade 1 hanggang... Dahil ang pag-aaral, sabi ni Pablo, may hangganan. Na kapag ka natagpuan mo na yung tinutukoy na banal na kasulatan concerning the risen Christ, dito na magtatapos ang iyong pag-aaral dahil iba na ang kikilos na magsusustain sa iyo. Na yun yung sinabi ng Panginoong Hesus in John chapter 14 na ang sabi niya sa kanyang mga bayan na kapag ka umakyat ang Panginoon, ipapadala niya the other comforter to abide you forever, sabi niya sa kanyang bayan, mga disipulos. And the Spirit of truth, na ang mundo ay hindi siya tinanggap dahil hindi siya kilala at hindi siya nakita kailanman. Ngunit kayo, ang sabi ng Panginoon, makikilala niyo siya dahil mananahan sa inyo. That is the Spirit of promise. At ang sabi niya, when the Comforter shall come, sabi niya, which is the Holy Ghost, shall teach you all things. So ito na, iba na. Yung pagtuturo na niya is in order na siya na yung magdadala sa iyo para yung pananampalataya mo na natapos sa pag-aaral mo concerning the Bible, ay siya na dito na, ay tutulungan kanya, mai-adapt mo to walk into all the truth of God. Shall teach you all things and put to remembrance everything that I've spoken unto you. And John chapter 16, and He will guide you into all truth. So ito na yung maggagabay. Dahil yung pananampalataya, kapag ka dumating, the Spirit of promise, ibig pong sabihin, dito ka na makakalaya mula sa pagkakaalipin sa batas ng kadiliman through the law of the flesh. Kaya nga binigyan tayo ng divine amnesty para malaya na tayong humakbang na papasok upang makamtan ang katuparan ng kaligtasan na dala ng Panginoong Hesus. Pero may proseso. Dahil kung ikaw ay punong-puno ng karunungan, hindi ka makakapasok dahil bumabatay ka lamang kung ano yung natutunan mo mula doon sa theological tradition.
Kaya maliwanag po na sinabi ng Panginoon, sinabi ni Pablo, na ang mga Israelitas ay nananatili silang bulag, hindi nila nakita yung naabulis na bagay. Nananatili silang bulag dahil sa pagkakabasa ng lumang tipan. At ngayon yun pa rin yung dadalhin. Kaya po, ang fulfillment ng kaligtasan ay kapag natanggap mo, nagkaroon the manifestation in your life concerning the Spirit of promise. This is the dispensation of grace, and the grace of God is the Holy Ghost. Na ito yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Na this is the word of reconciliation. Ito na yung word of reconciliation. Kaya nga, pananampalataya, bakit kailangan? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan in Ephesians chapter 2, verse 9. By grace you are saved through faith. And the grace of God is the Holy Ghost. Through faith, ibig pong sabihin, the Holy Ghost plus cleaving together in Him, that is faith. Yun yung pananampalataya. Although andun the Holy Ghost, which is the grace of God, pero di mo naman sinusunod siya, kundi ang sinusunod mo, yung natutunan mo sa kasulatan. Hindi po maaari dahil ang katotohanan mula sa Diyos never imprisoned within the limitation of men. But it is stand beyond limitation of men. Kaya kung hindi ka sumuko, wala kang malalaman. Because only the Spirit or the grace of God can bring you beyond your limitation upang makilala mo ang buhay na Diyos. Dahil maliwanag po doon sa 1 Corinthians chapter 2 na ang sabi ng banal na kasulatan na ang tao, sabi niya, ang nakakakilala sa kanya ay yung Espiritu na nasa sa kanya, which is the spirit of this world. Espiritu ng tao. Kaya makikita mo, kilala ka ng espiritu ng mundo. Na kung lasinggo ka, kilala ka niya. Kung durugista ka, kilala ka niya. Dahil yun yung katauhan ng may espiritu sa mundong ito. Na espiritu ng tao na ito ay nagmanifest mula sa kadiliman. Using our physical body. Pero ang sabi ni Pablo, gayon din sa Diyos, sabi niya, ang nakakakilala sa Diyos ay yung Espiritu na nagmula sa Diyos, Espiritu ng Diyos. Pero hindi ninyo tinanggap ang Espiritu ng mundong ito at Espiritu, sabi niya, Espiritu ng kapangyarihan ng kadiliman, kundi tinanggap ninyo ang Espiritu mula sa Diyos. At meron pong ebidensya na kapag natanggap mo ito, then wala nang dahilan na hindi tayo maging isa dahil tayo, once na natanggap natin ito, tayo po ay bubuo sa bubuin natin yung iisang tao, which is the body of Christ. Kaya magkakaroon tayo ng iisang lengguwahe. Kaya kapag natanggap natin ito, malaya na po tayo ng lubos at hindi na tayo nasa ilalim ng kapamahalaan ng kadiliman, ligtas na tayo because we are now living under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kaya imbes na yung laman natin ang magdikta sa atin na ginagamit ni Satan para magsalita sa atin, yung kanyang katauhan, hindi
hindi na po, kundi Espiritu na ng Diyos ang siyang magsasalita sa atin. Kaya nga magkikita po natin, the Holy Ghost ay idinadamit sa atin upang ito yung bubuo sa atin na magiging kumpleto, katulad ng nilikha ng Diyos sa paraiso, spirit, soul, and body. Dahil nung nagkasala ang ating pong ninuno, the Spirit na bumalik sa Kanya, sa Diyos, Colossians 3:3. Kaya ang Espiritu ng mundo ang siyang pumalit at dinala niya tayo upang mamuhay sa ilalim ng batas ng laman. Ginamit ang ating laman. Kaya dito gusto ng Diyos na tayo'y makalaya. Pero nasaan ang mga nakalaya? Itinuturo ng banal na kasulatan na nakalakip sa mga material na bagay. Hindi po, kasi kaya nga yung profession po natin ay yung pong banal na kasulatan, dapat ito ay malalaman natin yung pong kalayaan ng ating kaluluwa. Kung matagpuan natin the risen Christ. Dahil siya yung magpapalaya. Kaya nga kapag nakatapos ka na at natagpuan mo the risen Christ, ibibigay na sa iyo yung diploma, yung tatak, the seal of the Holy Spirit of promise. Na yun yung sinasabi ni Pablo doon sa Efesos. Nang sabi niya, in whom that we should be to be the praise of His glory. Ito po. Who first trusted in Christ, in whom you also trusted after that you heard the word of truth. So, first for the Jew and second to the Gentile. Kaya nga sabi ni Pablo that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ, in whom you also trusted. Itong Efesos ay mga Gentile katulad natin. Ito po yung epicenter ng pagpupuri, pagsamba sa mga Roman gods at mga Greek. In whom you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Yung heard na sinasabi rito, hindi mo lang narinig, nakita mo pa. Dahil once na narinig mo isang bagay na di mo nakita, hindi mo narinig. Dahil ang katotohanan na yung narinig ay naunawaan mo. Dahil narinig mo, nakita mo pa. Yung katotohanan. The word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ito na po yung magiging tatak na you are no longer under the schoolmaster or under the law or under po yung Torah book. Yun po yung ibig pong sabihin. Meron ka ng selyo na ito yung tatak na ikaw ay fully established being the body of Christ, na ikaw ay may tatak na kabahagi sa kalangitan. The seal of the Spirit of God. Kaya makikita po ninyo na ang sabi rito, kapag dumating the seal of the Holy Spirit, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So ibig sabihin, may initial deposit na ito yung ganap na babago sa atin upang tayo ay maihayag na natin ang kanyang kaluwalhatian bilang bahagi ng kanyang katawan o the real church. Kaya habang tayo po ay naglalakbay dito at patuloy na nagpapasailalim sa pamunuan ng Espiritu ng Diyos or the grace of God, unti-unti na tayo ay napupuno tayo. Yung deposit of God in our life ay ito ay lumalaki at lumalaki. Kaya tayo ay maging ganap at maging ganap na kabahagi sa katawan ng Panginoong Hesus na nagdadala ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang karangalan at kanyang tagumpay.
Yun po ang ibig sabihin ng kaligtasan. Dito na po na-fulfill yung kaligtasan mo after that you receive the seal of the Spirit of promise. Pero kung wala ito at nabasa mo ang the whole book at ituro mo lahat yung mga subject matter na gawa ng mga kaisipan ng tao, kapatid, morally lamang. Kaisipan mo lang ang nababago. Na itataas yung standard noon at nagiging mabuti kang mamamayan. Kaya lang bang pag mamatay ka sa impyerno pa rin ka rin pupunta? Bakit? Dahil hindi ka nagtapos. Wala kang selyo. There is no seal of the Spirit of promise. Kaya maganda yung Biblia. Dahil yung Biblia, ito yung nung nabasa mo at naunawaan mo, merong napakalagang bagay dito na subject na kailangan na isinasabi rito na kinakailangan matagpuan mo. Kaya nga ito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, in John chapter 5 verse 39, na sinasaliksik ninyo ang kasulatan, sabi niya sa kanyang bayan. Dahil dito naniniwala kayo na meron kayong buhay na walang hanggan. At sabi niya, at totoo, dahil ito yung nagpapatunay sa akin, the scripture. Pero anong sabi niya sa verse 40? Di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Gayon din po sa atin na bilang Gentile by nature. Nabasa mo ang Biblia, from Genesis to Revelation, pero di mo naman kinatagpo at hinanap the risen Christ upang dito ka susuko, hindi sa bibig lang, kundi your whole being kinakailangan may suko. Ibig sabihin, kapag isinuko mo your whole being, spirit, soul, and body, ibig kong sabihin, yung soul mo na ito ay nag-operate sa will, intellect, and emotion, kinakailangan ma-unload ito. Kung ano yung napag-aralan mo rito, natagpuan mo ito, the risen Christ, iwanan mo na ito at papasok ka na in a new dimension of life. So yun po yung ibig kong sabihin. Kaya po, ipinapahayag namin ito dahil marami po ang nadadamay at hindi nila alam na ang akala lamang sa mga papastor na sinabi, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus at ikaw ay ligtas na. Hallelujah, sasabihin. At marami pang magsasabi na ay may iba-iba tayong mga kapahayagan ng Diyos, iba-ibang mga yung revelasyon ng Panginoong Hesus sa atin, kapatid. Kapag nagbigay ang Panginoon ng revelasyon ayon sa iyong katawagan sa katawan, hindi po magkakaiba. Iisang lengguwahe tayong lahat. Na yun yung sinabi sa Genesis chapter 11. Na yun sabi ko nga kay Nimrod na pinamunuan ni Nimrod na ginamit ni Satan para maitayo yung tower upang maisakatuparan ni Satan yung kanyang layunin noong paman na nasa kalangitan to sit at the throne of God. Pinamit niya si Nimrod at sabi ng Diyos na posible na makagawa nila hanggang sa trono. Dahil iisa sila at meron silang iisang salita. At yun yung gusto ng Diyos na makita sa bawat mga tao na nagsasabi na si Jesus ay Panginoon. May iisang salita, hindi salita ng kaisipan ng tao. Hindi ito pinag-aawayan at hindi rin ito pinagdedebatihan at hindi rin ito isang competition. Kundi, ang nais ng Panginoon, once na sinabi mo, Jesus is Lord, iisa ang ating salita, iisa tayong lahat, na yung sabi ng Panginoon, na in John chapter 17, na I pray, Father, na sila ay maging isa, katulad natin na iisa tayo, that the world may know the greatest evangelistic campaign when the body was established as one together and building up that one man, which is the body of Christ. At ito na po yung fulfillment ng ating kaligtasan. Hindi ka na mawawalay. Bakit? Dahil hindi ka na ignorante concerning the reality of the truth. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kailangan dumaan tayo sa proseso.
i-unload ang ating mga sarili. Maaaring sabihin, mawawalan ng saysay ang mga pinag-aralan. Anong gusto mo? Lumakad ka doon sa pangunawa mo at pinag-aralan mo pagkatapos pupunta ka sa impyerno? O sumuko ka para tanggapin mo the seal of the Spirit of Promise na ito yung mga tatak ng mga tao na ito ay qualified na papasok in the kingdom of God, in heaven. Mamili ka. Sundin mo ang nakagisnan mong religion. Sundin mo ang nakagisnan mong tradisyon. Nasa sayo yan. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos ng divine amnesty at sana huwag nating sayangin yung pagkakataon na yon na ibinigay ng Diyos na binuksan ang pintuan ng bilangguan dahil tinalo na niya si Satan in the cross. Huwag nating sayangin. Ang mahirap lang kasi, nakatingin tayo sa mundong ito. Nakatingin tayo sa kayamanan, kaya makikita po ninyo na itong mga organization ginagamit ng mga, lalo ng mga mega churches, ginagamit na ito ay para makalikom ng malalaking salapi. Di po ba? Pero nasaan na ang kingdom? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang tunay na iglesia ay yun po yung tunay na katawan ng Panginoon. At kapag tayo po ay makibahagi rito, and we receive the seal of the Spirit of Promise, then, yun na po yung katuparan ng kaligtasan po natin. Dahil hindi na po tayo pwedeng diktahan ng ating laman. Kundi tayo po ay didiktahan na ng Spirit of Promise. May ilalagay tayo under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, of the Holy Ghost. Kaya po, huwag nating sayangin ang pagkakataon dahil malapit na po ang panahon. Darating at darating ang hangganan ng lahat ng bagay at magtatapos po ito sa digmaan. Kaya kapag andun na yung digmaan, alam natin na andyan na rin po ang huling panahon. But I tell you that bago dumating ito, before the end, the coming of the end of all things, then the real church, the body of Christ, which is the gospel of the kingdom, shall be preached to all the world as a witness to all the nations. Then the end shall come. Kaya inuulit ko po, ang kaligtasan, ito na po yung fulfillment. But we need to, kailangan dumaan po tayo sa proseso. Humble yourself before the presence of the living God. Maraming panalangin na sa'yo, nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa iyong harapan, pero kaisipan mo, ayaw mong maisuko. Karunungan mo, ayaw mong maisuko. Kaya panahon na. Dahil nasa sa atin din, ang offer ng Panginoon ay napakaganda. Dahil ang ibibigay sa iyo ay yung, kung sa Amerika pupunta ka, visa na yung. At yung pinakabisa natin to be a part in heavenly kingdom, the glorious kingdom of the risen Christ, is the seal of the Spirit of Promise. At inuulit ko po ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham na darating, na isa sa katuparan po ng binhi, which is the Lord Jesus Christ. Kaya panahon na, bitawan na ninyo ang mga relihiyon, ang mga tradisyon, at kausapin niyo na, katagpuin niyo na ang Panginoon. He is an omnipresent God. At sasabihin ito na po, Panginoon, isinusuko ko ang buong katauhan ko sa iyo. Dahil kapag na-unload mo ang sarili mo, pagkapasok mo sa kanyang kingdom, siya na yung magsusustain sa iyo sa lahat ng katotohanan.
upang mapalitan ang lahat ng bagay na ito ay namana mo sa daigdig na ito na pinagharian ng kadiliman ay mapapalitan po ng katauhan ng buhay na Kristo, the risen Christ. Kaya yun lamang po at I pray na ito po ay magdala sa atin upang patuloy na magtagumpay tayo sa ating lakbayin. Maaaring medyo may kahabaan pa kunti, pero magtiis po tayo. Kung gusto ninyo na makamtan ang kalangitan, kailangan po maging matatag tayo. Kahit na magulang natin kung mali, huwag kang susunod. Dahil ang sundin lang natin ay ang katotohanan mula sa Diyos, ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya po, yun lamang po at magandang gabi po sa inyo lahat. At magandang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa. Supurihin po ang Panginoon. Father, in the mighty name of Jesus and with the power of the Holy Ghost, I pray, O dear God, that all this truth, Lord, ay magkaroon ng katuparan sa bawat buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, the Son of the living God, kalakip ng apoy, Panginoon, na dadaloy sa kanilang mga buhay. Right now, in Jesus' name. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.